harap natin. Ako muli ang inyong gawa sa Pilipinas, Silinang Lagisa Hinter. At ngayon ay isang naman kapanatan ng Biblia Paksa ang ating tatalakayin. Tara na at hintayin ng pagtalakay. Tuloy kayo sa ating virtual aralan sa Philippines 7. Tayo nga ay nasa ika-4 na markahan na. At ito na nga ang ating unang linggo. Konting kembot na lamang at tayo ay makakatawid na sa ika-7 baitang. Tara na! Bago tayo magtuloy sa ating aralin para sa araw na ito, ay magbalik tanaw muna tayo. So, nung nakaraang linggo ay ating tinalakay ang balita. Tinalakay natin kung ano ang balita, gayon din ang mga katangian ng isang balita. At sabi nga natin, hindi ba, na ang balita ay nararapat lamang na magkaroon ng mga simpleng salita, na iintindihan ng lahat, at akma dapat ang mga salitang ginamit ng akda. Napakahalaga na maging simple ang mga salitang gagamitin natin sa isang balita sa mabilis na pagkaunawa ng mga manonood o mambabasa. Dapat rin lamang na akma o angkop ang mga salitang gagamitin ng isang tagapag-ulat upang ito ay maayon sa level ng mga manonood o mambabasa. At ngayon nga ay meron ako sa inyong ipapakitang ilang larawang gumagalaw. Nakakatuwa sila, hindi ba? Dito sa ating unang larawang gumagalaw ay makikita natin ang tinatawag nating magic carpet. Samantalang dito sa ating ikalawang larawang gumagalaw ay makikita naman natin ang isang genie. Pamilyar ba kayo sa mga ito? Tama, ang mga ito ay makikita natin karaniwan sa mga palabas na pambata, hindi ba? Okay, at ang mga ito ay ilan lamang sa mga bagay na malayong mangyari sa totoong buhay. Okay, kaugnay niyan ang ating magiging aralin para sa ika-4 na markahan. Ngunit para sa linggong ito, ang ating paksa ay iikot sa korido at ang pananaw ng may akda. Tingnan natin ang tunguhin natin para sa linggong ito. Ang ating mga layunin ay ang sumusunod, na ilalahad ang sariling pananaw tungkol sa motibo ng may akda at sa bisa ng bahaging binasa, na ibibigay ang kahulugan at mga katangian ng korido. So dito sa ating unang layunin, okay, so papansinin natin, okay, ang motibo o yung layunin ng may akda sa kanyang pagsulat ng partikular na bahagi. Samantalang dito sa ikalawang layunin naman ay bibigyang kahulugan natin o definisyon ang korido. Gayun din, bibigyang pansin natin ang angkin nitong mga katangian. Ayan, so meron akong mga larawan dito sa ating harapan. Sige, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para pansinin ang mga ito. So meron tayong ilang larawang nakikita sa ating harapan. Sa gitna, makikita natin ang watawat ng Espanya. Okay. So, napakalaki ng naging epekto at impluwensya ng mga Espanyol sa Pilipinas mula sa pananamit, pananalita, pamumuhay at maging sa ating panitikan ay masasalamin pa sa kasalukuyan ang impluwensyang ito. So, mayroong 3 pangunahing layunin ang mga Espanyol sa kanilang pananakop dito sa Pilipinas. Ano-ano yan? So, gaya ng nakikita natin, una, upang palaganapin ang Katolisismo. Ikalawa, pagpapalawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakop ng mga bansa. At ang panghuli ay ang paghahanap ng mga pampalasa, masaganang likas na yaman at hilaw na materyales upang matustusan ang kanilang pangangailangang pang-ekspedisyon. Oo, ganoon kayaman ang Pilipinas. Kung kaya naman, tayo ay tinangkang sakupin at sinakop ng ilang mga dayuhan. Dahil din sa layunin ng mga Espanyol na mapalaganap ang Katolisismo, sinunog nila ang mga nakasulat na panitikan ng ating mga ninuno at pinalitan nila ang mga ito ng panitikang nagbibigay diin sa pananampalatayang Kristyanismo.
Lumaganap sa larangan ng panulaan ang mga tulang liriko, mga awit at korido, maging ang pasyon. Sa larangan naman ng drama ay namayani ang duplo, karagatan, komedya, umuro-muro, mga dulang panrelihiyon, sinakulo at sarsuela. Okay? At masasabi natin na naging mabisang bihikulo ang panitikan upang mabilis na mapalaganap ang relihiyong Katolisismo sa bansa. Okay. At isa nga sa pinakatanyag na uri ng panitikang nagbigay halaga sa diwang Kristyanismo ay ang mga tinatawag nating tulang romansa. Ang tulang romansa ay mayroong dalawang uri. Meron tayong tinatawag na awit at meron tayong tinatawag na korido. Alamin natin kung ano yung kaibahan ng dalawang ito. So, ipapakita natin ang kaibahan ng awit at korido sa pamamagitan ng chart na ito. Okay, so papansinin natin ang kaibahan nila batay sa anyo, musika, paksa, at syempre katangian ng mga tauhan. At mamaya ay magbibigay tayo ng mga halimbawa. Okay, simulan natin batay sa anyo. So, ang awit ay binubuo ng 12 pantig sa loob ng isang taludturan, 4 na taludtod sa isang saknong. Samantalang ang korido ay binubuo ng 8 pantig sa loob ng isang taludtod at 4 na taludtod sa isang saknong. So kung papansinin natin, ang kaibahan lamang nila ay ang bilang ng pantig. Ang awit ay lalabindalawahin o may 12 pantig, habang ang korido ay wawaluhin o mayroong 8 pantig. Okay? So, yun po yung unang kaibahan ng awit at korido. Pero muli, sila ay parehong tula. Sila ay sumasailalim o sa ilalim ng tulang romansa. Susunod, pagdating naman sa musika, ang awit ay mayroong mabagal na himig na tinatawag na andante. Samantalang ang korido naman ay mabilis o may mabilis na himig na tinatawag na allegro. So, mabagal, mabilis. Habang ang paksa naman nila, kung sa awit, ay tumatalakay ito sa kabayanihan at pakikitigma, at ito ay sumasalamin din sa buhay. Ang korido naman ay tumatalakay o patungkol sa pananampalataya, alamat at mayroong mga kababalaghan. Okay? So, yun din po ang isa sa pangunahin nilang kaibahan. Ang korido ay pananampalataya, alamat at may kababalaghan. Samantalang ang awit ay laging mayroong pakikidigma at kabayanihan. At pagdating naman sa katangian ng mga tauhan, ang mga tauhan sa awit ay mayroong o walang taglay na kapangyarihang supernatural. Ngunit sila ay nahaharap sa pakikipagsapalaran, higit na makatotohanan o hango sa tunay na buhay. So gaya ng normal na tao, tulad natin, ay meron din silang mga suliraning kinahaharap. Walang supernatural na mga pangyayari. Nakabaligtaran naman ang korido. Kapag sinabi naman nating korido, ito naman ay isang uri naman ng tulang romansa kung saan ang mga tauhan ay mayroong kapangyarihang supernatural o may kakayahang magsagawa ng mga kababalaghan na talaga namang hindi magagawa ng karaniwang tao sa tunay na buhay. So, yan ang mga pagkakaiba ng awit at korido. Okay? Sige. So, tayo ay magbigay ng halimbawa. Pero bago tayo magbigay ng halimbawa, balikan lamang natin muli. Awit, 12. Korido, 8 pantig. Mabagal, mabilis. Kabayanihan at pakikidigma. Pananampalataya, alamat, may kababalaghan. Tauhan, walang taglay na kapangyarihan. Tauhan ay may kapangyarihang supernatural. So, nandirito naman ang mga halimbawa ng awit at korido. Ayan. So, para sa awit, ang ilang mga halimbawa ay Florante at Laura, 7 Infantes de Lara, 12 Pares ng Pransya, at Haring Patay. Ilan lamang po iyan sa mga halimbawa. Korido naman, nandiyan ang Ibong Adarna, Kabayong Tabla, ang Dama Ines, at Prinsipe Florinio. Okay? So, para nga sa ika-4 na markahan, ang ating tatalakayin ay ang Ibong Adarna na isang halimbawa ng
korido. Okay? So, ating malalaman ang istorya o ang kwento sa likod ng ibong Adarna. Okay. Kung ating tinalakay ang kaibahan ng awit at korido, ngayon naman ay pansinin naman natin ang mga pagkakatulad nito. Okay? So, ang korido at awit ay mga tulang romansa gaya ng sinabi natin. So, ito ay mga uri ng tulang romansa. At ito ay namayagpag sa panahon ng Espanyol. Okay, so nung tayo ay sinakop ng mga Kastila o ng mga Espanyol, lalong nagningning ang ating mga tulang romansa, partikular ang dalawang ito. So pareho silang tulang pasalaysay na paawit ang pagbigkas. Okay? Pareho din silang may sukat at tugma dahil nga sila ay tula. Okay? At binubuo ng 4 na taludtod. Ang kaibahan lamang hindi ba ay sa bilang ng pantig. Ang awit ay 12 pantig, ang korido ay 8 pantig. Pero pareho silang may sukat at tugma. At syempre, ang karaniwang paksa ay tungkol sa pag-ibig, buhay, at pakikipagsapalaran ng isang bayani. Lamang sa awit ay walang mga kapangyarihan ang mga tauhan, habang sa korido ay mayroong taglay na supernatural na kapangyarihan ang mga tauhan. So nakita natin, hindi ba, may mga pagkakatulad, meron ding pagkakaiba ang korido at awit. Ayan. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng ilang mga saknong mula sa ibong Adarna. Nais kong tukuyin ninyo ang motibo ng may akda. Okay, so basahin natin. Maaari nyo akong sabayan sa pagbabasa. O birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagin yaring isip, nang sa layo'y di malihis. Ulitin natin. O birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagin yaring isip, nang sa layo'y di malihis. Ano kaya ang binibigay na, o ano kaya ang motibo ng may akda o ng manunulat sa bahaging ito? Sige nga, inyong ang pag-isipan. Ano kaya sa inyong palagay ang layunin ng may akda? Bakit niya naisulat ang bahaging ito? Okay, so kung ang inyong sagot, okay, ay paghingi ng gabay sa Diyos, mahusay. Okay, so dito ipinapakita na napakahalaga pa rin ng paghingi ng patnubay mula sa may kapal. Okay, susunod. Ako'y isang hamak lamang, taong lupa ang katawan. Mahina ang kaisipan at maulap ang pananaw. Ulitin lamang ni Ginang Montero. Ako'y isang hamak lamang, taong lupa ang katawan. Mahina ang kaisipan at maulap ang pananaw. Ano naman kaya ang motibo o ano naman kaya yung isipin o pananaw o damdamin ng manunulat sa bahaging ito? Kung ang inyong sagot ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, kayo ay tama. So kung ating babalikan ang bahaging ito, hindi ba? Sabi niya siya ay hamak lamang. Siya ay tao lamang na may angking kahinaan na nagpapakita ng pagpapakumbaba. Mahusay. Dumako naman tayo dito sa ating panghuling bahagi ng tula. Pagkat di pa dumarating ang may-ari po sa akin, ayoko sa mga taksil na anak mong masasakim. Ulitin natin. Pagkat di pa dumarating ang may-ari po sa akin, ayoko sa mga taksil na anak mong masasakim. Ano naman kaya ang damdamin o yung motibo ng may akda sa pagsulat nito? Okay. Ayan, so na-advance lamang ni ma'am. So kung ang inyong sagot ay pagpapakita ng pagdadamaya ng pamilya, mahusay. Okay? So ito ay pagpapakita ng pakikisama ng matiwasay ng bawat parte ng pamilya. Magagaling.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pagtataya. Batid kong makukuha ninyo ng perpekto ang mga kasagutan sa ating pagtataya. Simulan na natin. Panuto. Tukuyin kung awit o korido ang inilalarawan ng pangungusap. Bilang isa, mabilis ang pagbigkas na tinatawag na allegro. So, mabilis daw ang pagbigkas. Diba sabi natin ang awit at korido ay mayroong mabilis, mayroong mabagal. So, ano ba yung mayroong mabilis na pagbigkas? Sige, inyong pag-isipan, bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Ayan. Sige, inyong pag-isipan. Okay, so kung ang inyong sagot ay korido, mahusay. Okay, so wala na't iba pa. Mabilis ang pagbigkas sa korido. Nakasalungat naman ng awit na merong mabagal na pagbigkas na tinatawag na tama, andante. Tumungo naman tayo sa pangalawang bilang. Ang pangunahing tauhan ay walang kapangyarihang supernatural. So, alin nga muli doon yung walang kapangyarihang supernatural, awit o korido? Sige nga, bibigyan ko muli kayo ng ilang segundo. Inyong pakaisipin. Okay, at kung ang inyong sagot ay awit, magagaling. Okay, so sabi natin kapag awit ito ay walang mga kapangyarihang supernatural, nakabaliktaran naman ng korido. Sa korido naman, merong angking kapangyarihang hindi kapanipaniwala ang mga tauhan nito. Susunod bilang 3. So, ilang halimbawa nito ay ang akdang Ibong Adarna, Prinsipe Orestes, at Dama Ines. So, nandiyan ang Ibong Adarna na para sa ika-7 baitang. So, batid kong masasagutan ninyo ito. Bibigyan ko muli kayo ng ilang segundo. Okay, at syempre kung ang inyong sagot ay korido, mahusay. Okay, so ang Ibong Adarna ay korido, ang Florante at Laura ay halimbawa ng awit. Susunod, bilang 4, binubuo ng 12 pantig sa bawat taludtod. Okay, so alin ba yung merong 12 pantig? Ang isa ay merong 8 pantig, hindi ba? Ilang segundong muli para kayo ay makapag-isip. Naalala niyo na ba? Tingnan natin. Okay, at kung ang inyong sagot syempre ay awit, kayo ay tama. Hindi ba't ang korido ay mayroong 8 pantig o tinatawag nating wawaluhin? Panghuling tanong. Tungkol sa pananampalataya, pag-ibig at pakikipagsapalaran ng isang bayani ang paksa nito. Ano kaya ito? Ilang segundong muli. Tungkol daw sa pananampalataya, pag-ibig at pakikipagsapalaran ng isang bayani ang paksa nito. Ano ba yan? Korido ba yan? O awit? Okay, at syempre kung ang sagot ninyo ay korido, na alam ko namang ito talaga ang inyong sagot, magagaling. Okay, so tungkol sa pananampalataya at pag-ibig. Gayon din, pakikipagsapalaran ng isang bayani. So, ang huhusay ng aking mga mag-aaral. So, balik kung kayo ay may mga katanungan pa, ay maaari ninyong balikan muli ang video lesson na ito. Kumusta? Naway may natutunan ka sa ating virtual aralan. At aasahan ko ang iyong pagdulong muli sa ating susunod na talakayan. Paalam!